Kwentong Bayan. Magtitiwala ba kayo sa isang baliw na albularyo? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mimi. Taong 2004, Sitio Balagbag, Iloilo. Hoy, duty ka pa? Balita ako, lilipat ka na sa Balagbag ah. Kulang yung mga nurse dun eh. Maganda na din siguro yun. Mas nakakapag-ensayo ka. Iba din kapag nasa labas ka eh, kaysa nabubulok ka dito. Wika ng kaibigang si Badoy. Oo, may pasok pa ako mamaya eh. Nagpahinga nga lang ako sandali. Abala yung lahat sa loob kaya wala akong ginagawa. Alam mo naman, hindi ko pa kabisado yung gawain eh. Maraming nagmamagaling sa loob kaya nagpapahinga na muna ako. Bahala na sila. Hindi pa ako sigurado kung lilipat ako eh. Tugon ni Mimi. Naku, pasensya ka na ha. Dapat nakipagsiksikan ka. Alam mo naman sa trabaho natin, kailangan palagi kang alerto. Iba ang pag-aaral sa paaralan kaysa sa aktwal. Buti nga, wala ka pang nararanasan na malalang sitwasyon eh. Bago ka pa lang. Pero mag-umpisa ka na magsanay. Tanggapin mo kapag nilipat ka sa ibang barangay. Tugon ni Badoy. Sumang-ayon naman ang dalaga. Tama naman ang sinabi ng kaibigan. Hindi siya matututo kung naroon lang. Lalo pat hindi lang siya ang nakatoka. Maraming madalas na nakakaaway si Mimi dahil sa agawan ng pwesto sa loob ng pagamutan. Kahit nag-aalangan sa lugar na lilipatan, sumang-ayon na lang ang dalaga. Naiisip naman niya na makakatulong kung mag-uumpisa siya sa maliit. Nang sa ganon mabigyan ng espasyo ang sarili upang mainsayo ang napag-aralan. Ilang araw bago mailipat, kinausap na muna siya ng pinuno ng pagamutang pinapasukan. Ayon dito na ihanda na ang lahat maging ang tutuluyang tahanan. Siguradong ligtas, malinis sa paglilipat ng dalaga. Dagdag pa nito, may lugar na nakalaan para sa kagaya niyang nagsisimula at nadidistino sa mga malalayong lugar. Mimi, pagdating mo doon, ibigay mo lang yung recommendation letter sa doktor na nakadistino. Magiging alalay ka ni Dr. Josefino sa loob ng 1 linggo. Kailangan niya ng alalay eh. Kasi yung dating kasama niya pansamantala munang umuwi. Namatayan daw ng kapatid eh. Huwag kang mag-alala, mabait yun. Doktor din dito si Dr. Josefino. Kaso pinili niyang maglipat-lipat sa mga barangay, sa mga sityo. Madalas, dahil sa layo ng pagamutan, hindi na umaabot yung mga may sakit eh. Kaya malaking tulong yung mga kagaya ni Dr. Josefino. Wika ni Doc Von. Oo nga po eh. Saka mabuti na din po yun para kahit papano, mahasa ko din po yung sarili ko. Sa tingin ko, magiging maayos lang naman po ako eh. Nga po pala, strikto po ba si Dr. Josefino? Alam niyo naman po yung ugali ng mga doktor dito sa sobrang abala. Mainitin na po yung ulo eh. Tugon ni Mimi. Ikaw na kasi yung makakapagsabi nun eh. Pero sa tingin ko, magkakasundo kayo. Wika ng doktor. Nakangiti ito habang inaabot ang kaperasong papel sa dalaga. Nang araw na yon, hindi na pinapasok si Mimi. Bagkus pinag-ayos na ito ng mga gamit para sa paglilipat. Ang buong akala niya ay ayos lang ang lahat. Ngunit hindi niya inaasahan ang reaksyon ng magulang, lalong-lalo na ang ama. Ayon sa mga ito, hindi ligtas ang pupuntahang lugar.
Hindi lang dahil kuta ng iba't ibang rebelde, meron ding sumpa na kumakalat sa lugar. Dagdag pa ng ama, may mga kakilala itong dumadayo sa lugar. Ngunit nang makabalik, kung hindi nawawala sa katinoan, malamig na bangkay na. Nakaramdam ng kilabot ang dalaga sa mga sinabi ng ama. Ngunit ang mga tinutukoy nito ay mga kaibigang sundalo na nadestino upang tugisin ang mga rebelde. Sa dami naman ng lugar, anak. Bakit pa dun sa baryo na yon? Wala na bang ibang klinika na pwede mong pagsanayan? Sinasabi ko sa'yo, napakadelikado. Lalo pat, hindi mo kabisadong pupuntahan mo. Buti sana kung may kakilala ka na pwede naming mapagkatiwalaan. Para sigurado kaming ligtas ka. Wika ni Tatay Pabling. Pero tay, may kasama naman po kong doktor doon eh. Si Dr. Josefino. Matagal na po siya doon. Ang sabi ng head sa akin, alalay daw po ako. Saka tay, sundalo naman po yung nakadestinong kakilala nyo. Magkaiba naman po sa misyon ko. Hindi po ako magtatagal doon, 1 linggo lang naman po eh. Huwag na po kayo masyadong mag-alala. Ayos lang po ako. Tugon ni Mimi. Paano kaming hindi mag-aalala ng tatay mo? Malalagay sa alanganin ng buhay mo, anak. At saka, napakaraming lugar kung saan ka pwedeng mag-ensayo. Pabling, may kakilala ka ba doon? Yung pwede mong mapagkatiwalaang magbabantay kay Mimi. Alam ko naman na hindi ka na namin mapipigilan, anak. Kita mo nga, nauna ka pang mag-impake kaysa magpaalam sa amin. Wika ni Nanay Lita. Natatakot ako Pero may punto ka naman, anak. Magkaiba ang misyon ng sundalo sa mga doktor. Maraming sakitin doon lalo pat malayo sa kabiasnan ng lugar. Ganun pa man. Siguradong kakayanin mo yan. Malaki ang may tutulong yan sa sarili mo. Basta mag-iingat ka doon ha. Kung pwede nga lang, samahan ka sana namin ng nanay mo Pero hindi bale. Kung nakatagal doon yung sinasabi mong doktor, siguradong may alam din yon sa mga pangdepensa o pangproteksyon. Pero syempre magdala ka din, anak. Mahirap na ang panahon ngayon. Hindi ka sigurado sa mga taong nakakasama mo. Wika ni Tatay Pabling. May inabot ito sa anak. Isang maliit na bagay na kulay abo na naglalaman ng kwintas. Gawa ito sa binilog na bao at may figura ng San Benito. Ayon sa ama, sagrado ang kwintas. Pangontra sa lahat ng uri ng sumpa, masasamang espiritu, maging sa mga nilalang. Ang gamit ay hindi basta napapagana ng kahit sino. Kaya bago isuot sa anak, kinargahan muna ito ng ama ng mga dasal pang proteksyon. Ginagamit ko lang to kapag nakakaramdam ako ng hindi maganda sa paligid Anak, ingatan mo ito ha. Ibalik mo sa akin kapag nakauwi ka na. Mag-iingat ka doon. Malalaman mong may panganib kapag suot mo ito. Bibigyan ka ng babala. Lita, may natira pa bang banal na tubig? Ipadala mo din sa anak mo. Mimi, pahiran mo lang ng banal na tubig ang gamit para hindi mawala ang bisa. Wala nang panahon para turuan pa kita ng dasal. Anak, naway kaawaan ka ng Diyos Sana makabalik ka dito ng ligtas. Wika ni Tatay Pabling. Maraming salamat po Kahit labag po sa loob nyo. Pero pangako po mag-iingat ako. Parang hindi na po kayo nasanay. Madami na po ako napagdaanan Pero puwera biro. Babalik po ako ng ligtas. Tugon ni Mimi. Niyakap niya ang mga magulang. Mula pagkabata ay sobrang pag-iingat ang ginagawa ng mga ito. Hindi lang siya basta pinapabayaan, ngunit suportado naman ng mga magulang
basta't makakatulong ito sa paglago ng dalaga. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nagpaalam na si Mimi baon ng paalaala ng mga magulang. Dala niya din ang maliit na bag na may lamang gamit na sakto lamang para sa 1 linggo. Mahaba ang naging biyahe ng dalaga. Halos inabot siya ng 5 oras sa bus. Dahil sa haba ng biyahe, hindi niya maiwasang makaidlip. Naalimpungatan na lamang si Mimi na sumigaw ang konduktor na nasa gilid. Sakto namang nasa babaan na. Kamuntikan pang tarayan ang lalaki dahil sa lakas ng pagsigaw. Habang pababa, hinanap niya kaagad ang sakayan ng tricycle. Papasok ito ng sitio. May isang lalaking nag-alok na ihahatid ang dalaga. Ngunit biglang may humawak sa kanya na matandang gusgusin. Nanlilimahid sa dumi. Huwag ka nang tumuloy. Nadadamay ka lang. Umuwi ka na. Huwag ka nang tumuloy, babae. Umalis ka na! Wika ng lalaki. Sino po kayo? At saka... Hindi na naituloy ni Mimi ang sasabihin nang magsalita ang tricycle driver. Hoy Macario, yan ka na naman ha. Nang bibuisit ka na naman ng pasahero, umalis ka na. Kung hindi, igagapos kita sa poste. Ay nako miss, wag mong pansinin yan, baliw yan eh. Halos lahat ng tao dito kilala si Macario, pag-alagala yan dito. Sige na, sumakay ka na. Ihahatid na kita sa sityo. Kapala, kaninong bahay kita ihahatid? Wika ng tricycle driver. Pasensya na po, medyo kinabahan po ako eh. Sa klinika po. Kilala niyo po ba si Dr. Josefino? Diretso na lang po tayo doon. Tugon ni Mimi. Aba, tamang-tama, maghahatid ako ng mga gamot dun eh. Ikaw ba yung bago makakasama ni Doc? Nako miss, ngayon palang binabalaan na kita ha, delikado ang pinapasukan mo. Mahirap ay paliwanag pero sa itsura nyo, mukhang kakayanin mo naman. Mag-ingat na lang po kayo pagdating nyo doon. Wika ng tricycle driver. Nagtataka man, ngunit sumakay na lamang si Mimi. Nakakaramdam na siya ng pagod sa mahabang biyahe. Idagdag pa ang hindi inaasahang kaganapan. Habang papalayo ang tricycle sa lugar, nakita niya na nakatitig pa din ang baliw sa kanya. Ilang minuto pa ang nakalipas. Huminto na ang sinasakyan sa tapat mismo ng klinika. Sinalubong naman siya ng babae para alalayan sa mga dala. Nabisuan na ito ng doktor na dadating siya, kaya't naihanda na ang matutuluyan ni Mimi. Miss, alam kong pagod ka na sa biyahe. Ako nga pala si Connie, health worker po ako. Ako pong umaalalay sa mga doktor at nurse na may misyon sa lugar. Pinagbilinan po ko kanina ni Dr. Josefino. May nilakad lang po siya sandali. Ang bili niya po magpahinga ka muna eh. May kwarto po dito na para talaga sa inyo. Naayos at nalinis ko na po yon. Kung meron po kayong ibang kailangan, sabihan nyo lang po ako. Hanggang 7:00 naman po ako ng gabi dito. At saka magkatabi lang po yung kwarto mo saka yung kwarto ni Doc. Malapit na po yung dumating. Wika ng isang babae. Nagpakilala ito bilang Connie. Salamat Connie ha. Mimi nga pala ang pangalan ko. Medyo nahilo nga ako sa biyahe eh. Matutulog muna ako ha. Ang bigat ng pakiramdam ko sa haba siguro ng biyahe. Nga pala, pakisabi kay Doc, bukas na lang kami mag-usap. Gabi na din kasi eh. Siguradong mapapahaba yung tulog ko. Tugon ni Mimi. Baka po nagugutom kayo. Meron pong pagkain sa kusina. Pasok lang po kayo dun ha. Mahaba din po ang gabi, baka magutom po kayo. Tugon ni Connie.
Nagpasalamat si Mimi. Mas pinili nitong matulog kaysa kumain. Pagpasok pa lang sa kwarto na pagpapahingahan, nakaramdam kagad siya ng alinsangan sa paligid. Tila merong mabigat na enerhiyang humahatak sa kanya, dahilan para makaramdam ng panghihina ang dalaga. Sa paglalarawan niya sa kwarto, malapad ang loob at may dalawang magkabilaang higaan. Merong lamesa at lagayan ng mga gamit sa paanan ng higaan. May banyo na din ito sa loob na ipinagpasalamat ng dalaga. Hindi na siya maaabala pang lumabas para makapagbanyo. Inayos niya na lang ang gamit at sarili upang makapagpahinga. Habang nagbibihis, naalala niya ang bilin ng ama patungkol sa kwintas na suot. Hinawakan niya ito at nanalangin. Hiniling niya ang proteksyon at gabay upang maayos na magampanan ang misyon. Pinanatag ang sarili at humiga. Hindi na malaya ni Mimi. Nakatulog na pala siya habang hawak pa din ang kwintas. Kinaumagahan, maagang nagising ang dalaga dahil sa ingay na nagmumula sa labas. Nabatid niya na may tao. Dali-dali siyang bumangon at nag-ayos. Ilang sandali pa'y patakbo niyang pinuntahan ng pinanggalingan ng ingay. Nanlaki ang mga mata ni Mimi nang makita ang umiiyak na babae habang hawak nito ang tiyan. Sa paglalarawan niya, buntis ito na tinubuan ng sobrang daming bukol. Sumisigaw ito dahil sa sakit na nararamdaman. Akmang aalalayan niya sana, biglang hinawakan siya ng lalaki at hinila palayo sa buntis. Dahil sa pagkagulat ay muntik pang mapasigaw si Mimi. Ano sa palagay mo yung ginagawa mo? Hindi mo nakikita ang kalagayan niya? Kung nagkataong hindi kita naabutan, nahawakan mo na yung babaeng yan. Siguradong mahahawa ka sa kanya. Hindi normal na bukol ang tumutubo sa pasyente. Alam kong gusto mong tumulong, pero bago ka pa lang. Kaya mag-usisa ka muna. Ayoko magkaroon ng panibagong problema. Wika ni Dr. Josefino. Gusto ko lang naman po sanang ayusin yung pagkakaupo niya. Pasensya na po. Naawa po ko sa kanya eh. At saka wala ba tayong magagawa para mabawasan yung sakit na nararamdaman niya? Tanong ni Mimi. Huli na tayo. Kumalat na ang sumpa sa katawan niya. Gustuin man nating makatulong pero sa ibang paraan dapat. Kagaya din niya ng ibang mga buntis na pumunta dito para mamatay. Kung alam mo ang salitang barang, yan ang tumama sa kanya. Nasa medisina ako. Pero alam ko kung kailangan ng gamot ng isang tao o kailangan ng albularyo. Sinabihan ko si Connie para tawagin si Mang Kaloy. Kaso nga lang wala pa. Hindi natin pwede bastang hawakan ng pasyente. Wika ni Dr. Josefino. Nasa gilid lang ang dalawa habang ang buntis naman nasa loob ng paanakan habang sigaw pa rin ang sigaw. Ilang sandali pa biglang may pumasok. May bitbit itong pausok na tila may sapi. Habang nagsasambit ng mga kataga na hindi nila maunawaan, walang reaksyon ng doktor. Samantalang si Mimi naman, nanlaki mga mata ng mamukaan ng pumasok. Yan yung baliw na nakasalubong ko kanina. Ano pong ginagawa niya? Bakit po siya nandito? Wika ni Mimi. Hayaan mo lang. Isa yung manggagamot na nawala sa katinuan. Sa pagkakaalam ko, pinatay ang buong pamilya niya ng... Naudlot ang sasabihin ng doktor nang tawagin siya ni Macario. Pareho nilang nilapitan ang kinaroroonan nito habang puno naman ng usok ang lugar. Pinahawakan nito ang pausok. Pumasok naman ang buntis sa kwarto. Lumabas sila ng klinika.
Sinarado ng doktor ang lugar, maging ang mga kortina upang wala na munang makapasok na iba, habang hinahayaan niyang magsagawa ng ritual ang baliw. Alam niya kung ano ang kapasidad ni Macario at ikabubuti ng lahat ang ginagawa niya. Ayon pa sa doktor, si Macario din ang nagbigay ng proteksyon nung mga unang araw niya sa lugar. Dagdag pa ni Dr. Josefino, nilalayuan ang matanda dahil pinabubulaan ng iba na ito ang dahilan ng sumpa sa sitio. Ang hindi alam ng mga tao, kung hindi dahil sa ginagawang ritual ng sinasabi nilang baliw, matagal nang naubos ang mga nakatira sa lugar dahil sa sumpang isinaboy ng malakas na mambabarang. Nadamay lang sila ng iringan ng mga rebelde at mga sundalo. Sa pagpapatuloy ng kwento, narinig ng dalawa ang pagsigaw ng babae habang patuloy lang sa pagsambit ng mga hindi maintindiang kataga si Macario. Nang humupa ang tensyon sa loob, lumabas ang baliw na nanghihina pero nagmamadali itong umalis. Habang sinasabi ang salita, bayad na sila. Dok, bayad na daw. May utang po ba kayo? Ano po bang nangyayari? Pwede po ba tayong pumasok? Tanong ni Mimi. Dok, bakit po nagpausok? At saka bakit sarado ang klinika? Ano po bang nangyari? Nga po pala, andito na si Mang Kaloy. Wika ni Connie. Hindi nagsalita ang doktor. Bagkus si Mang Kaloy na mismo ang nagsalita. Ayon sa matanda, ito ay uri ng pagpapausok upang mataboy ang masamang enerhiya sa lugar. Eneng, huwag kang dumikit sa akin. Malakas ang tangan mo. Albularyo ka din ba? Parang bago ka lang dito sa lugar namin. Wika ni Mang Kaloy. Hindi po, nurse po ako. Bago lang po ako sa lugar nyo kakarating ko lang po kahapon. Tangan? Hindi naman po ako albularyo Tugon ni Mimi. Hindi bale. Connie, nasaan ang pasyente? Doktor, ayos lang po ba kayo? Buksan na ang mga kortina. Ang hirap huminga ng dahil sa usok Sino ba kasing Naunahan na naman ako ni Macario. Ay nako. Yan talagang matanda na yan, Oo. Sana, dito mo na lang pinatira, Dok. Kung hindi yan nawala sa katinoan, marami pa sanang matutulugan. Lalo na yung mga buntis. Napansin nyo, kadalasang natatamaan ng sumpa mga buntis, hindi ba? Wika ni Mang Kaloy. Baka kailangan ng alay. Narinig ko po kanina. Sabi ng baliw, bayad na daw po sila. Tugon ni Mimi. Sasagot pa sana si Connie. Ngunit biglang nagsalita ang pasyente. Nanghihingi ito ng tubig. Nagsagawa na muna ng usal pang proteksyon ng matanda bago pumasok ng kwarto. Nang masiguradong ligtas na, tinawag niya ang mga kasama. Puno ng dugo at maraming patay na insektong kumalat sa sahig. Pero maayos na ang babae maliban na lang sa sanggol. Nalaglag na ito kasama ng mga insekto. Masakit man sa loob na makita ang ganong sitwasyon, pero wala na silang nagawa. Bagkus pinagtulungan nilang ayusin at linisin ang lugar. Binalot ng itim na tela ang maliit na sanggol kasama ng mga insekto. Kagad na inilibing, malapit lang sa klinika. Inayos na din ng doktor ang pasyente. Ilang sandali pa nang matapos sila. Laking pasasalamat ng lahat dahil wala namang nadamay. Habang nag-uusap, napagtanto ng doktor ang sinabi ni Macario. Ayon dito, ang sanggol ang bayad para matigil na ang sumpa sa lugar. Sana nga, Dok. Marami nang nadamay
Pero maiba ako. Sino nga tong bago? Mimi, albularyo ba ang tatay mo o ang nanay mo? Tanong ni Kaloy. Hindi po. May alam lang po sa mga ganito. Bakit niyo po naitanong? Tugon ni Mimi. Kung ano man ang tangan mo, ingatan mo, iha. Malaking bagay ang may proteksyon. Hindi ka bastang mahahawa. Lalong hindi ka tatablan ng mga simpleng sumpa. Magpasalamat ka sa tatay mo, iha. O paano? Mauna na akong umuwi sa inyo. Dok, tawagin mo na lang ako kung ano man ang mangyayari. Wika ni Mang Kaloy. Inalalayan ni Connie na makalabas ang matanda. Nang matapos doon pa lang sila nag-usap ng mga gagawin. Nagpasalamat ang doktor dahil magaling ang naibigay sa kanyang alalay. Ayon pa dito, irerekomenda niya si Mimi sa magandang pwesto pagbalik sa lugar. Sa loob ng 1 linggo, naging maayos ang lahat para kay Mimi at sa doktor. Nagpasalamat ito sa mga bagong karanasan at natutunan niya. Nakauwi ng maayos ang dalaga, kasabay ng pagsauli niya sa kwintas ng ama. Nagpasalamat din ito dahil malaking tulong ang pagkakaroon ng proteksyon. Ngunit hindi na kinuha pa ng ama. Binigay na ito kay Mimi. Alam niyang mas kailangan ito ng anak. Ibinigay niya din ang libreta sa anak upang mapag-aralan. Sa kasalukuyan nagkaroon na ng pamilya si Mimi. Naroon pa rin siya sa pagamutan ngunit mataas na ang posisyon. Nare-respeto. Hindi lang dahil sa magaling, kung hindi marunong itong makasama. Naipahayag niya ang kwentong ito dahil gustong maibahagi ni Mimi ang karanasan nang minsan niyang nakasama ang isang baliw na albularyo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Bong, taong 1982, Iloilo. Nakatira ang maglolo na sila Bong at Lolo Cardo sa liblib na barangay sa probinsya ng Iloilo. Bagamat malayo sa sentro ng lugar, hindi naman nagrereklamo ang binata dahil gusto din naman niya na manirahan sa bundok. Nagtayo sila ng kubo sa gitna ng kagubatan na tanging sila lamang ang nakatira. Magmula doon, may namamagitan namang ilog sa mga kapitbahay. Kaya kahit papano sa tuwing walang magawa si Bong, pinupuntahan niya ang mga kaibigan. Maraming iba't ibang puno at halaman sa paligid na pangontra sa mga aswang. Ang bawat haligi naman ng tahanan ay may boteng naglalaman ng kulay itim na likido na hindi matukoy ng binata ang laman. Maaga siyang namulat na totoo ang kwento tungkol sa mga aswang, engkanto, at iba pang mga nilalang. Isa sa personalidad ni Lolo Cardo ang pagiging totoo sa lahat ng bagay. Kaya bata pa lang si Bong, iminulat na ito sa realidad na siya ay manunugis ng aswang sa lugar. Isa rin sa kinalakihan ni Lolo Cardo ang pamumuhay kasama ang albularyo dahil ang lolo mismo ng matanda ay manggagamot din. Bagamat hindi pumayag na manahin ang pagiging manggagamot ng ama, gumawa ito ng sariling paraan para makatulong sa mga kabarangay na binabalikan ng mga aswang sa lugar. Ang dahilan ng matanda na gawin ito ay noong isang beses, sunod-sunod na nakunan ang mga buntis sa lugar. Dahil sa sitwasyon ay naintindihan naman ni Bong ang rason ng lolo. Isang beses, isinama siya ni Lolo Cardo sa pagtugis ng pag-alagalang nilalang. 8:00 ng gabi, dumayo ang dalawa sa karatig baryo kung saan naroon ang napapabalitang aswang. Bukod sa nagdudulot ng takot sa mga tao, mapaminsala rin ito sa mga alagang hayop sa lugar. Habang tahimik na nag-aantay ang dalawa,
May inilabas na inunan ng bagong panganak na sanggolang matanda. Nanlaki ang mga mata at napatanong si Bong kung paano nakakuha ng ganitong bagay ang matanda. Ngunit hindi tumugon ang lolo at inabisuhang manahimik ang apo. Inilagay nito ang inunan sa dahon ng saging at inilatag ng hindi lalayo sa 2 metro magmula sa pinagtataguan. Hindi pa man nakakalipas ang kalahating oras, may napakalaking itim na pusa na dahan-dahang nilapitan ang dahon. At sa puntong yon, inihagis ng matanda ang hawak na lambat, kasabay ng pagtakbo papalapit sa nilalang. Kahit nakakaramdam ng takot, tumulong si Bong sa paghawak ng lambat para hindi makawala ang pusa. Gamit ang punyal, itinarak ni Lolo Cardo sa leeg ng pusa at nag-abisong kalaga ni Bong ang pagkakahawak sa lambat. Hanggang sa unti-unting naghugis tao na may pakpak ang pusa. Purong itim ang balat at may matutulis na pangil. Ito ang unang beses na makakita ni Bong ng aswang. Hindi na ito makatayo at iniinda ang natamong sugat. Habang nakatitig si Bong, nagwika ang lolo na tulungan siyang igapos ang paa ng nilalang at ibitin patiwarik. Kaagad naman na sumunod ang binata at ibinitin sa matibay na puno ang aswang. Nilagyan ng matanda ng pira-pirasong kahoy ang ilalim ng ulo ng nilalang na napapagitnaan ng mga tawas. Nang masiguradong mahigpit na ang pagkakatali, nagayanang bumaba ang matanda. Habang naglalakad ang dalawa, napatanong naman ng binata kung bakit iniwanan na lamang doon ang aswang. Hayaan na muna nating makalipas ang isang buong araw, Apo, para malanghap ng aswang ang inilagay kong mga kahoy. Meron yung mga pangontra sa sikmura nila. Kapag hindi nila nakayanan ng amoy, kusa nilang iluluwa ang itim na bato. Wika ng matanda. Hindi na nagtanong pa si Bong patungkol sa itim na bato. Nagpatuloy lamang ang dalawa sa pag-uusap hanggang makarating sa tahanan. Nang sumunod na araw, sa parehong oras ay muling bumalik ang maglolo kung saan nakabitin ang nilalang. Pagkarating doon, kagad na lumapit ang matanda at gamit ang maliit na kahoy. Tinusok ang sikmura ng hindi na gumagalaw na nilalang. Bigla namang nahulog ang itim na bato. Kagad itong pinulot ng matanda at inilubog sa botelyang puno ng bindeta. Kitang-kita ni Bong kung papaano ito nalusaw at ito ang dahilan sa pag-itim ng tubig ng bindeta. Ibinuhos ito ng matanda sa pira-pirasong kahoy at tawa sa tapat ng ulo ng nilalang. Sinindihan. Dito nagulat at napatanong si Bong. Wala nang silbi ang katawang yan. Hindi na makakabalik pa sa pagiging tao kung sino man yan. Tama lang na sunugin natin dahil isa naman siyang mapaminsalang aswang. Alam mo ba, nakakaramdam din ng takot ang mga aswang sa tuwing nakakakita sila ng kauring iniihaw. Wika ng matanda. Nakaramdam ng takot si Bong lalo pat nagsisimula ng masunog ang uluhan ng nilalang. Napapikit na lamang si Bong sa bawat lagutok ng balat ng nilalang na tila nililitsyon. Kasabay ng pagkasunog ay pagkalat ng lansa ng usok na bumabalot sa paligid. Hindi naman kaagad na umalis ang dalawa. Ngunit nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ni Lolo Cardo at Bong. Nakatulala na lamang ang binata habang nakatitig sa nilalang. Samantala, nang masiguradong sunog na ang nilalang mula ulo hanggang tiyan, nagyayanang buwaba si Lolo Cardo. Nang araw na yon ay mas tumibay ang paniniwala ni Bong sa aswang. Nanatili namang lihim ng dalawa kung saan ito isinasagawa, maging ang paraan kung paano nagagawang matugis ang nilalang. Dahil sa galing ni Lolo Cardo, ni isang beses ay wala pang nakatuklas kung papaano nito nagagawang mahuli ang mga nilalang.
ang tanging alam lang ng mga tao. Kapag sinabi nitong gagawan niya ng paraan, siguradong tutuparin iyon ni Lolo Cardo. Isang araw, nagpaalam si Lolo Cardo na pupunta muna sa lugar ng kaibigan. May pupuntahan silang bundok para manguha ng anting-anting. Pumayag naman si Bong na hindi na muna sasama, lalo pat maya't maya ang sakit ng ngipin at may singaw rin sa bibig. Ituloy mo lang ang pagmumog ng tubig na may asin na po. Yan lang ang makapagpapagaling ng sigaw mo. Tsaka, dalasan mo rin kasi ang pagligo. Pabirong wika ni Lolo Cardo. Matapos yun, umalis na ang matanda at nang tumingin sa relo si Bong. 5:00 na pala ng hapon. Dahil sa sobrang pananakit ng katawan ay maagang sinara ni Bong ang pintuan at nagpahinga na ang binata. Hindi na rin nagawa pang bumangon para maghapunan at diretso nang natulog. Bandang 11:00 ng gabi, bigla namang nagising ang binata dahil sa walang humpay na pagkalabog sa bubong. Ngunit hindi naman ito bumangon at pinilit pa ring makatulog. Hanggang sa ilang minuto pa ang lumipas, hindi pa rin tumitigil ang nilalang. Dahilan kaya tuluyan nang napabangon si Bong. Wala man sa wisyo para patulan ang nilalang ay tumayo pa rin siya at lumabas ng tahanan. Itinapon sa taas ng bubong ang dalang minumog na tubig na may asin. Sa pagsaboy ni Bong, nakita naman niyang nabasa ng tubig ang pusang itim na naroroon. Ganun na lamang ang pagkabigla ng makitang nagpagulong-gulong ang pusa pababa na tila nasaktan sa tubig. Bumulagta ito sa lupa at bumalik sa anyong aswang. Bagamat itim ang balat ay mapapansin pa rin ang pagkasunog. Kahit may sugat, kulay itim pa rin ang laman. Napatitig si Bong dahil ang dating nasugatan ng lolo ay parehas naman sa laman ng tao. Kaya naman hindi maiwasang magtaka ng binata. Dahil dito ay natulala na lamang sa harap ng nilalang. Hanggang sa dahan-dahan na itong tumakbo papalayo. Dahil sa biglaang pagsakit muli ng ngipin, hindi na niya pinansin pa ang papalayong nilalang. Bagkus, kaagad na pumunta sa kwarto para itulog ang nararamdaman. Nang sumunod na araw, 7:00 ng umaga ay nakarating na si Lolo Cardo. May dalang karne ng baboy at inutusan ng apo na ibabad ito sa sukang may asin para may ulam sa tanghalian. Matapos itong magawa, nagkwentuhan naman ang dalawa sa naging matagumpay na lakad ni Lolo Cardo. Bandang 10:00 ay bumalik na sa kusina si Bong para mag-umpisang magluto. Habang inihihiwalay ang karne sa pinagbabaran, napapaisip ito kung ano ang magiging itsura ng karne ng aswang kung ibababad sa ganitong paraan. Dahil sa kuryosidad, ito ang nagtulak sa binata para umalis ng tahanan matapos mananghalian. Pumunta ito sa lugar kung saan itinatambak ng lolo ang mga nahuhuling aswang. Naroon ito sa tagumparte ng bundok kung saan matatagpuan ang nakapatiwarik na mga katawan ng nilalang na tila inihaw na tao. Hindi naman lahat ay sunog na sunog, kaya may mga nakikita si Bong na pwedeng makuhanan ng kaunting laman. Hanggang sa napansin ni Bong na may bagong huli si Lolo Cardo. Umuusok pa ang kahoy na katapat sa uluhan nito. Dahan-dahang pumanik ng puno ang binata at tinarak ang dalang matulis na kahoy sa binti ng nilalang. At diretsyong binalot sa dahon ng saging ang nakuhang laman. Pagkarating sa tahanan, wala naman si Lolo Cardo dahil pumunta ito sa palengke para bumili ng bigas. Kaya naman, diretsyo nang diniskubre ang kahahantungan ng karne ng aswang. Gamit ang parehong pinagbabara ng karning baboy, inilubog dito ang nakuhang laman ng aswang. Hindi kagaya sa karne ng baboy na walang nangyari sa laman. Biglang nasunog ang laman ng aswang na tila sinabuyan ng asido. Napakabaho ng amoy, kaya napakunot ang noo ng binata.
Habang tinititigan, bigla namang sumagi sa isipan ng ginawang pagsaboy sa pusang itim ng asin na may tubig. Pareho ang naging kulay nito sa sugat na natamo ng aswang nung gabing yon. Dahil dito, naisip ng binata na asin talaga ang isa sa pinakamalakas na pangontra sa mga nilalang. Hindi pa man natatapos sa pagninilay-nilay, diretso nang tinago ang ginawang eksperimento sa laman ng aswang nang marinig niya ang boses ni Lolo Cardo. Pagkapasok sa tahanan, naupo lamang ang matanda at walang imik kaya nilapitan ito ni Bong. Pagkahawak sa katawan ng matanda, nabatid ng binata na inaapoy ng lagnat si Lolo Cardo. Inalalayan ito ni Bong para makahiga. Diretso siyang pumunta sa kusina para makapagpakulo ng herbal na gamot at ipinainom kay Lolo Cardo. Matapos naman na mapainom at makatulog ang matanda, may pumuntang kabarangay sa tahanan at pinaalam na may bagong gumagalang aswang sa lugar. Ilang araw na rin na may merwisyo ng mga hayop, lalo na ang ginagamit na kalabaw ng mga magsasaka. Warak ang dibdib ng lahat at hindi na matagpuan pa ang mga lamang loob. Kaagad naman itong pinaalam ni Bong kay Lolo Cardo. Ngunit sa puntong yon, tumanggi muna ang matanda dahil hindi nakakayani ng katawan. Pagkarinig naman ni Bong sa sinabi ng lolo, nagboluntaryo itong siya na lamang ang pupunta para matulungan ang mga magsasaka. Pumayag naman si Lolo Cardo at pinabaon kay Bong ang punyal na gamit sa panghuhuli. May tiwala naman si Lolo Cardo sa apo dahil maraming beses na itong nakasaksi kung papaano niya ginagawa ang pagtugis. Nagpasalamat naman si Bong sa tiwala ng lolo. Kaya inilapit na lamang nito sa higaan ng matanda ang mga inuming gamot at pagkain. Bago pa man makalabas ng tahanan, dinala ni Bong ang supot ng asin at isang galong tubig. Kasama ang lalaking pumunta sa tahanan, pinuntahan nila ang barangay kung saan napapabalita ang gumagalang aswang. Pagkarating dito ay kaagad na nagtanong ang binata kung sino ang pwedeng sumama sa kanya para hanapin ang kuta ng nilalang. May lalaki na lumapit at pabulong na nagwika ng, Alam mo bata, walang makapagsasabi kung nasaan ang aswang sa lugar na to. Nakikita mo ba yung dikit-dikit na bahay na yan? Maaaring isa sa amin na nagpapanggap lamang na tao. Kinakailangan mong maging matalino bata. Wala tayong alam. Malay mo, kausap na pala natin ang nilalang. wika ng lalaki. Dahil dito ay nagmasid si Bong sa mga taong naroon. Ngunit halos lahat ng mga ito ay wala namang pakialam sa kanya, ni hindi man lang makatitig. Kaya naman naupo muna si Bong sa isang sulok, hanggang sa naisipan na mamigay ng tubig sa mga naririto. Alam niyang mahirap ang inuming tubig sa lugar, kaya halos lahat ay tinitipid ang naipong inumin. Nagbahay-bahayang binata at nagalok ng maiinom na tubig. Halos lahat naman ay naglabas na mapaglalagyan kaya natuwa ang binata. Nang maubos naman ang dala niyang tubig, muling bumalik sa kinauupuan at maiging nagmasid. Hinaluan niya ng kaunting asin ng tubig. Kaya naman sa oras na magkaroon ng kakaibang reaksyon, siguradong siya na ang aswang. Hanggang sa may isang lalaki na bigla na lamang nagsuka sa tapat mismo ng tahanan. Dahil sa nakita ay nilapitan ito ni Bong. Sa paglapit, biglang nag-ibang anyo ang lalaki at naging purong itim ang balat na tila nasunog. Tinubuan ito ng napakalapad na pakpak at matutulis ng ngipin. Patuloy pa rin ito sa pagsusuka at halata na rin na nanghihina. Kaya pinagmasdan lang itong mabuti ng binata. Patuloy na rin sa pagdating ang mga tao dahil bahagyang lumalakas na ang pagsusuka ng lalaki. Maya-maya pa, biglang nawala ng malay ang nilalang at hindi na mapakali ang mga tao sa pagbibigay ng sariling opinyon.
Muling lumapit sa kanya ang lalaking pumunta sa tahanan. Kaya nagpatulong na ang binata sa pagbuhat. Mahirap na itong hawakan dahil sobrang init ng balat na tila niluluto. Gamit ang makapal na tela, dinala ito ng dalawa sa bundok kung saan tinatambak ni Lolo Cardo ang mga nahuhuling aswang. Bagamat hindi maaari na may ibang makapunta sa lugar, ngunit pinagkatiwalaan na lamang ni Bong ang lalaki at sinabing huwag ipagsasabi ang lugar. Matyagang binitin ng dalawa ang katawan ng nilalang. Matapos na magawa yon, ganun na lamang ang pagtitig ni Bong dahil umuusok pa rin ang katawan ng nilalang. Sa isip-isip niya, baka ang tubig na may asin ang dahilan ng pagkasunog ng aswang. Maya-maya pa, gamit ang mga pamamaraan at orasyon na natutunan kay Lolo Cardo, bumukas ang bibig ng nilalang at may lumabas na itim na bato. Pinulot naman ito ng binata at tuluyan ng nasunog ang katawan ng nilalang. Kaagad naman niyang niyaya ang kasama na umuwi. Pagkarating sa tahanan, inilahad niya ang lahat ng nagawa kay Lolo Cardo at sinabi ng matanda na meron talagang natural na kakayahan ng apo. Bukod sa asin na pangontra sa aswang, ang likas na kakayahan ng bata ang dahilan sa pagkasunog nito. Dagdag pa ng matanda, bahagyang mas malakas ang enerhiya sa katawan ni Bong kaya nagawa niyang mapuksa ang nilalang. Bihira ngunit posible na gumamit ng tubig na may asin sa pagtugis ng aswang. Ngunit nakakagulat na napagana ito ng binata. Dahil sa mga nangyayari ay natuwa naman si Lolo Cardo para sa apo. Samantalang ang kasama naman niyang lalaki ay muling inabisuhan ng matanda na kung anuman ang nasaksihan ay sarilihin na lamang dahil mapanganib ang mga bagay-bagay patungkol doon. Sumang-ayon naman ang lalaki na nagpakilalang Gaspar at nagwikang alam na niya ang mga ganitong gawain dahil anak siya ng yumaong albularyo sa lugar. Magmula ng araw na yon, nabuo ang pagkakaibigan ni Gaspar at Bong. Nagkasundo ang dalawa na magtutulungan sila sa pagtugis ng mga aswang dahil gusto na lamang nito na manatili ang lolo sa tahanan. Alam niyang mahina na ang pangangatawan ni Lolo Cardo dahil sa katandaan. Habang ang matanda naman, tanging gabay na lamang at payo ang nagagawa sa dalawa. Kaya naman sa tuwing nagtuturo ang matanda, patuloy namang nakikinig si Gaspar at Bong. Sa paglipas ng panahon ay mas nakabisan ni Bong ang tamang timpla ng asin at tubig para hindi kagad maamoy at malasahan ng biktimang aswang. Doon niya nalaman na marami palang nagwawangis na tao sa lugar. Kaya mas lalong naging mapanganib dahil laganap ang pangyayanggaw. Hanggang sa lumipas pa ang mahabang panahon. Dahil laganap na sa lugar ang batikan na manunugis ng aswang na si Bong. Marami ang dumadayo para humingi ng tulong. Sa tuwing may pumupunta sa tahanan, hindi nakakaalis ang sino man na hindi umiinom ng tubig. Samantala, ang lugar kung saan itinatambak ang mga bangkay ng aswang, wala pa rin nakakaalam. Maliban na lang sa kanila ni Gaspar. Kwentong Bayan.